So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, motos tayo ulit. Gaya nga nasabi ko sa inyo kagabi, kung napanood nyo yung review ko kagabi na Hespero versus Mirage. Sabi ko nga sa inyo, magtutuloy-tuloy tayo sa motos. At ito ata yung pangatlong review natin sa motos, no? Kasi tinignan ko yung mga request dito. Marami pang request dito sa motos, parang 5 or 6 pa ata to. So ubusin muna natin lahat ng mga request sa motos bago tayo magpunta ulit sa flip top. Pero after kasi ng motos, plano kong ubusin din yung mga request dun sa pulo tsaka sa FRBL. So iuhuli muna natin yung mga battle sa sa flip top, okay? I-balance natin kasi more on flip top na tayo, no? Baka maumay kayo na puro flip top yung review natin, kaya ano muna natin to. Bawasan muna natin yung mga amateur requests. So yun, balik tayo sa motos, pero pasensya na kasi hindi ko na maalala kung sino yung nag-request ng battle na to. Hindi ko kasi nasulat, no? So Epitheticos versus 7K. Pasensya na. Alam ko isa to sa mga matagal ng request, pero nakalimutan ko talaga kung sino yung, hindi ko kasi naisulat kaagad to eh. Naalala ko na lang bigla nung may nag-request ng mga motos battle after kong mag-Isabuhay 2017. Nagdagsaan yung mga request ko nun eh. At isa to sa mga request sa motos. Pero yun nga, nakalimutan ko yung kung sino yung nag-request nito. Kaya kung isa ka or kung ikaw man yung nag-request ng Epitheticos versus 7K, bawi ako sa'yo. Shoutout kita sa sa next na video. Okay, so comment mo lang sa baba, syempre. Comment mo, sabihin mo ikaw yung nag-request na ito nung past, hindi ko alam kung December ba to, December or January, hindi ko alam, hindi ko matandaan. Pero kung ikaw, kung nanonood ka, kung inaabangan mo yung Epitheticos vs 7K, sabihin mo lang, shoutout ka sa next video. Okay, so shoutout kung sino man yung nag-request na ito. Pisa na natin to, Epitheticos vs 7K. First time ko ma-review ng 1-on-1 si 7K kasi na-review ko na si 7K sa Royal Rumble nila, no, nung Tacoma ba? O tama, mga Tacoma Boys. Na-review ko na siya doon. Tapos si Epitheticos, first time ko rin siyang ma-review. So, yan, tignan natin kung anong klaseng battle mangyayari. Okay, let's go. Pinili nga mauna si Epi, unang banat. Ay, siya pala yung unang banat para kay 7K. Malipta na to, laban to. Pakinggan natin. Yo! Gigil sana ako bumatil. Sobrang ready, bellicose. Kaya humingi akong bakbakan, yung tipong very messy boss. Ready, deadly carry, dehins, edibles. Lahat ng gigil tapos mapupunta lang sa boom, Epitheticos. Oo, sexing femsi loads na makikipagpalakasan kay Mr. Incredibles. Kasi 7K, itatapat sa halagang 20 centimos. Magkakangipin kayo nila Red Vincent Pilos. Gaging sarap sa tayo ng multis ni 7K, no? So, ayun, sana magtuloy-tuloy yung ganitong multis, pero so far nagugustuhan ko yung mga multis niya. Profile pic niya nakaganto. Ano yun? Epilepsy pose? Kung si Easy Mill, kinuha ng Shady Records, kaya si Eminem pinos. Si Epitheticos, crush niya sa FB sila Hendrix and Gino. So, si Epitheticos, iba din taste mo no? Tapos si Terdy din, Ginos. Feeling maganda ang puta yung hininga naman, pwedeng Epidemicos. Epitheticos, you're so very dirty cuz now I'ma kill ya. Let me cherish every Diyos. Di ako makipag-Englishan sa nagpapakakonyo. Kasi sabi nyo, tara guys, shop tayo sa SM Mega Malls. Ulol, hindi dun pwede JJ Mons. Epitheticos, lakas loob mag-story sa FB Beshikos sa SB Jenny Rose kasi nilibre niya ng coffee jelly 20 din si Bestie Jenny Rose. Tapos alam nyo magkano natira sa pera niya?
di 22, tangina mo clout pa, Epiteticos. Galing! Ang galing kasi hindi nawala or hindi nauubos yung multis ni 7K dito. Kita nyo kanina, no, umpisa pa lang ng round 1, nirhyme na, nagbigay na siya agad ng words na pwede niyang i-rhyme dun sa Epiteticos, diba? Hindi niya muna sinabi yung Epiteticos eh. Pang third line ata or pang fourth line niya ata sinabi na, tapos ilalaban bagsak lang kay Epiteticos, ganyan. 'Di ba may mga words siya muna na sinabi na maglaland at magra-rhyme dun sa Epiteticos. So ang galing, no? From that to this moment, no, naka-multis pa rin, naka-rhyme pa rin yung Epiteticos tas sa mga ibang words. Antindi nun, 7K. Libre niya ng coffee jelly, venti din si Bestie Jenny Rose. Tapos alam nyo magkano natira sa pera niya? Di 22, tangina mo clout pa, Epiteticos. Mukha pang palaging bangag. Ano yan? MP Daily Dose? O nagpuyat kagabi, kaka-Netflix, tapos naka 20 episodes. Paalala ko lang, Galing. hindi yan healthy Gen Z sauce. Have a life! Have a life! Huwag nyo hayaang sa future maging virgin 38 years old. Ang wak mo! Isipin mo si McCoy, nakita ka pa lang sa labas ng pinto na balak mag-entry Ekin Lowe's. Huwag mo sasabihing imbento to. Kahit itanong kay Tracy, he knows. Ano masama ba? Paano di sasama mga paandar, Decepticons? Sa susunod site, huwag mo na... Paano hindi sasama mga paandar, Decepticons? So, sa Transformers, 'di ba yung mga masasama doon o yung mga kalaban doon is yung mga Decepticons. Kaya ayun, galing, ganda ng gamit ni 7K dito. Hindi pa rin nauubos yung mga multis niya dito. Kahit itanong kay Tracy, he knows. Ano masama ba? Paano di sasama mga paandar, Decepticons? Sa susunod site, huwag mo na ako itatapat sa ganito. Wake me up! Bring me to life pag may immortals na parang Evanescence songs. Ano pa ba? Bigay pa nga kayo ng tutugma sa Epiteticos. Pwede ba dyan yung spaghetti sauce? Rep in dirty clothes? Nauubusan na ako, walang hiya ka, Epiteticos! Pero, wag mo sasabihin walang sapak, puro multi. Tanga, experimenting to sa'yo. Kahit ibigay ang very best, i-elevate din ending Femsi Lost. At bago matapos, Epiteticos, siguro naman una pa lang ramdam mo, talo ka na sa battle rap. Epiteticos, battle rap, Epiteticos, battle rap. Putang ina, sumablay pa. Hindi ko pa na perfect yung bala ko. Pero at least, bago matapos Epiteticos, alam mo nang yung battle rap hindi tugma sa'yo. Tangina, shout out dun. Okay, no? Nagbigay na si 7K ng pinaka-comment no? Na puro multis ba? Walang suntok. So, ayun yung sasabihin ko Sasabihin ko na sana yun na ang ganda sa tenga. Ang ganda Ang ganda from start to finish. Ang ganda ng multis, ang ganda ng rhymings. Hindi nawala Basta, ganda ng multis, men. Props kay 7K doon. Alam ko, napakahirap magsulat ng nakamultis ng isang buong round. Tindi nun. Pero yun nga, sabi nga ni 7K, siya na nagsabi nun, inamin naman niya yun na walang punchline, puro multis lang. Tapos binawian niya ng at least bago matapos na nasabi ko sa iyo na yung Epiteticos hindi tugma sa battle rap. So, actually marami nang gumamit ng ganong scenario or ganong scheme. Yung battle MC, rap name or MC name, tapos itutugma sa battle rap. Tapos, basta marami nang gano'n. Nagets nyo ba yung, yung gusto kong iparating? Marami nang gumamit ng ganong angulo na i-spit yung name ng MC, i-rhyme sa battle rap, tapos sablay, tapos at least nasabi ko na hindi tugma yung battle rap sa'yo. Diba marami nang ganun Sa dami nang napanood na natin na battle sa flip top, sa sunugan, sa mall, sa pulo, marami na ako narinig na ganun. Kaya hindi na ganun ka impactful sa akin yung
linya na yun ni 7K. Pero para sa akin yung difficulty, no, ng returns ni 7K dun sa start pa lang, alam mo kung ano yung nakakabilib doon. Yung Epitheticus is hindi niya inispit sa una. Inispit niya yun parang pang 4th line ata yun or pang 3rd line, no. So ibig sabihin naghanap or nag-isip muna siya ng pwedeng i-rhyme sa Epitheticus, pero hindi yung Epitheticus yung uunahin niyang sabihin para magkasunod-sunod, no. So ang galing nun. Sana naintindihan niyo yung punto ko doon. Pero props kay 7K, tangin ang tindi ng multis na yun, hayop. Mahirap magsulat ng multis ng isang buong round, okay? So matindi yun. So props kay 7K, malakas yun, solid yun, ang sarap nun sa tenga, sarap pakinggan nun. Sana sa round 2 meron pang ganun, pero sana mabalanse na niya, sana may suntok na yun. So yun, Epitheticus tayo. Unang banat, Epitheticus. Sabi niya, pang 22 daw halaga ko. Eh kung sampal ko sa'yo lahat ng laman ng bank account ko. At ng bank account ko eh sa'yo, ano? Wait lang. Okay. Botas game? Game! Di na ako umangal. Nung tinapat tong hangal. Parang Noche Buenang hamkain ka sa'kin nun, Cam! Bigyan ni MZ to match up. Come on, let's play. Expected ko malakas. Pag tinapat tong 7K! Motos game! Game! Intro? Pero ako ay magpapakabutadi, magpapahumpati, titikit na buhay, kamkagutay-gutay ang iyong mga laman na parang latagulay, pati iyo katay, sisigaw ka na aray, tutulo ang lawag, gustuhin na mamatay sa harap ng manlaay, lalamuni ka buhay! Agad ako sinulatan, na di na pinaghinayan, excited na parang bang walang kinabukasan, parang kinabukasan na ang kamatayan, dahil ikaganyan itong yung kamatayan! Habang ako, ibang bagay ang pinag-aabalahan. Sa bagay na may kahalagahan, magkakaabalahan, o sa ilalaan na kaso, Diyos ko, di kahalagahan. Kaya ano ang dahilan na ikay paghandaan? Kasi, sino ka ba? Hindi ka kilala! Kaya diba, first battle mo, di ka sinipot. Ganyan talaga, pag tulad mong sumot! At balita ko, magaling ka mag-joke. Nung walang kalaban, doon nag-joke! Palakpakan! Palakpakan kayo, palakpakan! Yan ang dahilan, ba't ayaw kang kalaban? Kasi parang pastik walang kalaban-laban! Tas iyak sa mami kapag pinalagan, parang baby mahinang nilalang! Kasi, di ka love ng yung mami. Yan ang sikreto mo lubha. Tinago pagkamahina, kaya suot may maskara. Tunay na ukay, tinago. Karakter na bago'y pinuo. Tong sad boy, nagkastang siga, para mapansin ka. In fairness, salamat nag-effort ka talaga. Tingin mo, advance ka. Hindi! Mukha ka lang sira! Kasi, pag hahanda mo ay para paghalukay na sariling hukay na malibig ka ng buhay, malabrans kayo mo sarili mo inalay, malakanibalis mo at panilipag makamatay. Pero syempre, di mo kilala references ko kasi taka ha. Pare, ano ba? Magbasa ka! At feeling bad boy ka na loko, porque ni-reference daily since pag taluhog ka mo, yun Brad Delisin! At 7K maangas. Kasi yung artistahin to, ka-look alike ni Jake Vargas kapag namaligno! Unang kita ka sa'yo, sabi ko, rapper ba to? Kasi tsura mo, K-pop na bobo! Tamo, di tayo parehas! Kaya itigil mo na to! Mala Antonio Banderas, ikay desperado! Time, pangalaw. Okay. Paano ko ba umpisahan to? Okay. Iskora muna natin si 7K doon. Siguro
sa difficulty, sabi ko nga sa difficulty talaga ng returns ni 7K, no? Alam ko yung hirap nun. Alam ko yung hirap ng nakamultis ng buong round. Tanginang hirap talaga nun. Kaya nagkulang man para sa akin si 7K sa mga punches or sa mga punchline. Tangina yung skills, yung returns, props doon, men. Bigyan ko to ng 9 points si 7K sa round 1. Si Epitheticus naman, siguro hindi lang naging epektibo yung mga references niya, yung mga punches niya is hindi siya ganun naglaland. Kung meron mang lumaland is hindi naman ganun kalakas. So ayun yung naging take ko sa round 1 Epitheticus, no. Sa returns, himayin natin sa mga elements, no. Sa returns, sabihin nating sa returns malinaw 7K ko bibigay yon. Sa performance 7K pa rin. Kita nyo naman yung linis ng performance ni 7K, even sobrang hirap na mga words na napili niya para sa round na to, lakas nun. Content, punto, no? Basta yung content, yung buong content ng round ni 7K na which is nakamultis nga, tangina, props doon, sa kanya pa rin yun. Effectivity, kita nyo naman, sobrang sarap pakinggan ng naging round ni 7K para sa akin. Tapos, basta, sa lahat, no, sa lahat ng para sa akin, sa lahat ng elements, lumamang si 7K doon. Siguro yung kay Epitheticus, hindi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi nga lang naging epektibo yung mga ginamit niyang references dito against 7K. So, may mga linya si Epitheticus dito na tumatama pero hindi ganun kalakas. Yun lang. Doon lang naman umikot yung naging round 1 ni Epitheticus, no? So, bigyan ko to ng 9-7 in favor of 7K sa round 1. Bilang isa sa bumuo ng Tacoma, may deal ako sa iyo pag nanalo ka sa battle. Pag natalo mo ako, di ba gusto mo mag-Tacoma? Pag nanalo ka sa battle, sige, palitan mo na si Casper. Game! Nung maisipan na paglabanin tayo, mukhang wala ng MCing mahugot o sadyang. Babae tinapat, total babae mismo ang nahugot sa tadyang, pero nandyan na yan. Kaya congrats pa din, Pards. Nakatungtong pa rin sa big stage. Nakakatawa lang isiping wala ang dalang bars kahit nanggaling ka pa sa rib cage kasi naisipan mo lang bumatel. Nung may opinion ka nang gustong ka pa rin sa big stage. Tangina. Ayos yun. Rib cage, big stage. Tangina, solid nun. Nakakatawa lang isiping wala ang dalang bars kahit nanggaling ka pa sa rib cage kasi naisipan mo lang bumatel. Nung may opinion ka nang gustong mabida. Mga pananawat sa loobin na gusto mo ding amin na makita. Kaya wala kang pake kung hindi ka makapaslang ng kasagupa. Ano sa tingin mo? Excuse yun? Tandaan kulang ang ideya lang kung mahina ka sa execution. Kasi ang laki ng tampo ko kay M-Site nung binigay ako sa'yo. Halfway lang na meet ng expectations ko, di ko trip i-content mo. Kaya kung kalahati lang ang kaya may bigay site, ako'y 50% off. Oh. Di ba di lang this, kundi discounted pa, kaya patay na this. Noted? Di ka biggest challenge ko sa this, gago biggest this. Appointment, gago! Huwag mo sasabihin babae ka kaya mahina sa larangang to. Akala ko ba kaya nyo din gawin ang mga ginagawa ng mga lalaki? Yan ang gusto niyang malaman nyo. Pagtalo, babae lang. Pag panalo, gusto, pantay-pantay. Dungis yan sa pangalan mo. Pwes itong gusto ng equal right ay tutumbas sa kanan ko. Kasi sobrang... Equal right tutumbas sa kanan ko. Okay. Ang ganda nung ano na dyan, laro niya doon. So, sa kanya ko lang narinig yun, no? So far. Equal right ay tutumbas sa kanan ko. Kasi sobrang ironic nitong gustong makasabay. Hindi balanse mag-isip, itong gusto pantay-pantay at moving forward. Sa Tacoma gusto mong makapasok, kaso hindi ka pasado. Bawal doon ang putapeteng pakarat. Sagot namin, magsisilian gambit ka na lang. Grupo na puta pwede ang lahat.
Tsaka paano ka papasa sa requirements? Hindi ka namin kilala pa. Bukod sa may kanya-kanya kaming talento, may pinagsamahan din talaga. Oo, nung intro, tinayako ka grupo, pero di yun patawa o pakilig. Kasi paano ka papantay sa utak? Hindi ka nga aabot sa leeg! Gusto ko lang sabihin, battle rap ay hindi mo mundo. Aba, ba't ka nakatanga dyan? Alam nyo yun, yung mga singit-singit moment, putragis na yan. Si Sak kasi nagpauso na ito eh. No? Sa, ano ko sa napanood ko, para sa akin, si Sak yung nagpauso na ito. Yung battle niya kay Invictus. I think kay Invictus. No? Tapos, may sumingit si Sayad, no? So, simula nun, nung napanood ko yung Sak Mesa vs Invictus. Tas may moment nga doon na sumingit si Sayad. After nun, tanginan, nagsulputan na yung mga singit moments talaga sa battle rap, no? Sa pulo, di ko sure. Wala pa naman ako masyadong exposure sa pulo eh. Sa Motus, maraming beses sa Motus, men. Tapos sa flip top, di ko na maalala kung meron pang sumunod doon. No, yung kay Shaboy lang, Serdeo Shaboy, 'di ba? Yun lang. Pero so far more on Motus ata yung mga ganun eh. Meron sa Motus yung kay JN, kay Lipcram tas JN. Meron ganun, no? Pero ayun, para sa akin yung impluwensya to ni Sak eh. So yun, okay. Yun lang, nasingit ko lang. Sa leeg! Talaga. Oo, nung intro, tinayako ka grupo, pero di yun patawa o pakilig. Kasi paano ka papantay sa utak? Hindi ka nga aabot sa leeg! Gusto ko lang sabihin, battle rap ay hindi mo mundo. Aba, ba't ka nakatanga dyan? Gusto ko lang sabihin, battle rap ay hindi mo mundo. Aba, ba't ka nakatanga dyan? Kailangan ko pa ba talaga magpalabas ng multo para makaramdam ka naman? Tangina mo. Oo, alam mo yan. Hindi lang kami dito nagsusulat at naninigaw. Oo, nasa Tacoma yung multo, pero ikaw, nasa Tacoma yung kaluluwa, pero ikaw dito yung naliligaw. Kasi kung payabangan lang tingin mo dito, dapat sa'yo binibigwasan. Makikipagpataasan ka na lang ng ihi, dun ba sa tinitigasan? Bonak gago! Ang corny ng kalaban, tapos gusto itodo ko. Tol, ang labo. Tumigil ka na. Tanggalin mo na yung battle rap MC na caption sa bio. Kasi kung pag-asa mong manalo sa akin, ang magdikit so far, oo, sobrang layo. Okay, round 2 ni 7K. Ganun eh. Ganun yung naging outcome, no? Okay. Round 2, 7K. Magkaiba yung naging, hindi ko pwedeng ikumpara yung round 1 and 2 ni 7K kasi magkaiba ng approach, magkaiba ng atake, magkaiba ng content, magkaiba ng sulat, no? Yung round 1 naka-multi siya from start to finish. Skills, no? Skills, delivery, nandun. So, hindi natin pwedeng pakialaman yung round 1. As is na yon. Round 2, parang andito na yung nakabara. Andun pa rin naman yung mga rhyme, pero hindi na gaanong naka-multi yun. Andun pa rin, solid pa rin na performance yun. Pero, para sa akin, bagong atake ni 7K. Sabi ko nga sa inyo, first time kong ma-review si 7K. And, yung first time na yun, sobrang nagulat pa ako sa naka-multi siya ng buong round. Tapos biglang round 2 nawala yung mga multis, unlike dun sa round 1 na sobrang dami, no? So nakakapanibago lang kasi hindi ko pa naman naririnig si 7K ng hindi naka-multi eh. Ito pa lang, round 2 pa lang. So parang nahihirapan lang akong i-balance yung round 2 kasi first time kong marinig si 7K ng nakaganito. Okay. Ang lakas nung singit moment ni Casper. Tapos may konting stutter lang si 7K kaya siguro nahihirapan din akong i-judge yung battle sa yung round 2 niya rather.
yung round 2 niya kasi may mga dapa, may mga slip-ups. Unlike sa round 1 na sobrang linis, 'di ba? Kung papansinin niyo yung linis ng performance, linis ng performance, so hindi na sa content. No, sa linis ng performance, mas diamak na mas malinis yung performance ni 7K doon compare sa round 2, no. Partida naka-multi pa yung buong round 1 tapos malinis niya pang naitawid yun. Then sa round 2, more on 4-bar setup tapos nagkaroon pa ng stutter or slip up. So medyo nahatak lang yun para sa akin. Hindi naging ganun ka lakas yung yung naging presence nung buong returns ni 7K. Pero malakas pa rin yun. May mga punches na tumatama yung about dun sa gusto mong gusto mong magtakoma, ganyan. Basta may mga suntok na doon pero medyo kulang, no? Nakulangan ako, plus may mga slip up sa stutter pa. 'Yun. Epiteticus tayo. Okay, what is game? Game! Sabi niya, gusto ko rin maging membro ng Tacoma. Excuse me, di ko pinangarap maging membro ng grupong taka. Okay. Wordplay ka pa. Mukha ka ng taka. Lyrical ka pa. Kukabali lang kita. Kasi, ikay feeling makina. May technical ka pa. Kaso, paubos ng baterya, kaya delivery, walang gana. Estilo mo, paulit-ulit. Parang sirang plaka. Sa tengay boses masakit, parang burst ng palaka! Palo-palo itong palaka! Kaya siya... Wait lang ulit. Palo-palo itong palaka! Kaya siya panalo bago pa. Kaso, viewers nyo di natutuwa kaya wag masyadong masaya. Kasi, comments nila, rally sa Mendiola. Viewers nyo nag-welga, panalo mo, dinaya. Isang beses na nga lang manalo. Reklamo pa ng mga tao. Kasi, yung kurado daw kusinero, kaya panalo mo, niluto. At, ang lait ka pa ng venue, last battle. Kinaya mo pa, sound ng tricycle. Sabi ni 7K, with action. tapos dapat wala leg. Paliw! Mukha ka lang palig. Paliw! Ngongo kalaen! Kaya, huwag mo ipagmalaki sa akin na ikaw ang lirikal. Kasi delivery at bars mo, parehas tipikal. Nag-improve lang ng onte, feeling naginang halimaw. Nag-ingay lang parak putakte, isa kang bangaw! At, fans mo lang, jowa mo, grupo mo may tuliling. Kasi tanggapin mo na, hindi ka magaling! Para ka lang speaker na matining tangaw. Lumakas lang dating kasi dinaan sa sigaw. Kaya, itigil mo ang delusyon sa iyong imahinasyon. Ang utak mo ay illusion, kaya puro ilusyon. Sarili mo yung porsyon, kaya kung ito'y invensyon, kahit pa magposisyon, di ka magiging kampiyon! Kasi, kahit 7K tunog kilong pamagat, mga lines mo, wala namang bigat! At kahit pa 7K yung pangalan, di ka pa rin bibilang sa larangan! Sampalin kaya kita ng pera sa muka. Kasi itong 7K, mababang halaga. 7K, pangalan tunog pera. Kaso dito sa liga, wala kang halaga. Hoy! Di pa ako tapos! Patuloy pa ako! 7K, pinili ang pangalan ng timang, kaya sana kung una, di ka mabilang!
Natatawa lang ako kung paano mag-perform si Epeteticos, no? Pero yun lang, wala na akong ibang sasabihin pa dito sa round ni Epeteticos. Kung ano yung round 1 and 2 niya, para sa akin parehas yun ng atake. Kung ano yung pinakita niyang performance, energy, consistent, no? So, yun, mabilisan na lang. Actually, nag-antay ako ng improvement sa round 2 no? Ng isang mabigat na linya, mabigat na punto, malakas na suntok. So, yun yung inaabangan ko. Pero, rounds 1 and 2 ni Epeteticos, parehas lang ng naging approach para sa akin. So, bigyan ko pa rin to ng 7 points para kay Epeteticos. Kay 7K naman, ibababa ko siya ng konti, no? Kasi, ang kulit lang Yung round 1 niya, naka-multis buong round. Na-spit niya ng maayos yun. Then, round 2, naka 4-bar setup. Tapos, dun pa siya nahihirapan. So, ang kulit lang, no? Kasi, maintindihan ko kung nakakapag alam mo yun, kasi yung difficulty talaga ng multis, ano talaga yun, ibang level talaga yun, kaya maintindihan ko na magi-stutter or magi-slip up si 7K doon, kasi sa delivery mahirap, no? Tapos linis niyang naitawid yun, kaya para saan props talaga doon kay 7K sa round 1. Tapos sa round 2 andun na yung mga maayos na andun pa rin naman yung rhyming, pero hindi na ganoon kahirap, no? Yung level ng difficulty is hindi na kasing hirap no sa round 1 niya, no? Kaya nagtaka lang ako na may mga slip up siya dito. Pero ganoon pa man, sa kanya pa rin naman yung round 2 para sa akin. So 8-7 naman yung round 2 ni bibigay ko ng 8-7 in favor of 7K pa rin naman. So 9 and 8, 17 to 14. Rounds 1 and 2, 7K. May round 3 pa. Time! Walang banat, 7K. Sa totoo lang, wala naman akong panalo sa iyo Pag sinulatan kita, hindi naawa sa babae. Kapag binabawang ko sulat, minaliit porket babae. Nakakatanga kang kalabanin! Tangina mo sa'yo na yung panalo, wala nang marami pang sigaw. Bakit ko gugustuhin yung W? Iritado na nga ako sa isang ikaw. Kasi Tang-inan, lupit naman nun. Tang-ina pa sa first time ko makarinig ng ganun, no? W, iritado na ako sa isang ikaw. Tang-ina, lupit naman nun. Just W na dalawang ikaw. Tang-inang angas nun, 7K, props doon. Props doon. Mo sa'yo na yung panalo, wala nang marami pang sigaw. Bakit ko gugustuhin yung W? Iritado na nga ako sa isang ikaw. Kasi views na lang sana ambag ng mga FMC, kahit ang cringe nyo panoorin. Tapos sa'yo ang konti, kaya gigil ako. At mababang views mo ang patunay na mababaw lang tingin sa'yo. Aray! Matina, Platito, Raldogs, Tikas, Marichu, Aubrey at iba pa. Mga babaeng mandirigma na may galing, obvious, di ba? Alam nating lahat na maasim yung mga yan. Pero mataas views nila. Tapos modelo ka pa niyan, irarampa-rampa mo yung looks mo na uhugin, yung Sinad at si Calix nga na yung Sinad at si Calix Supremo nga na simp, na lahat na lang ng FEMC kinakrush. Gusto kang durugin! Pero seryoso, ito yung gantimpala ko sa palagi kong pagsuporta sa liga. Bumabiyahe ilang oras kahit walang battle. Lahat ng post nakashare. Mahal ko yung motos kahit sabi ng iba mali na. Tapos ito lang, di ako nagdedeman ng mataas site, pero nakakadala na. Oo, Epi, damahin mo lahat ng hinaing ko sa lineup na to, nakakawala ka ng gana. Kasi real talk, nakakawala ka ng gana. Kasi matagal nyo nang binababoy ang kababaihan. Nag-choke. So, sana hindi fake choke yun kasi nadali na naman ako doon. Nasa battle rap history naman. Mula sa pagsuot ni Luxuria ng malalaswa, pati ni Hearty the Bam. Kaya bakit kaming mga lalaki
sasabihin yung irespeto kayo. Tang inahoy! Sisihin mo kayo kung bakit malakas loob mambastos ng mga kagaya ni Makoy! Sabay ka pa. Real talk. Tapos na ako sa'yo. 3 takoma ang mananalo. Si Eds, Akot, Casper. Binigay mong sagot para masupil kami. Epi, Naggalix, ENK. Na wrong answer. Ayan, sinimulan ko na. Si Epi napatulog na. Naggalix! Formality na ng laban nyo mamaya, hindi kayo uubra. Panindigan nyo yan. Wala nang oras para umurong pa. Kasi ngayong gabi, pinapangako kong walang takomang tutumba. Galing. Galing, kaso tangina nag-choke siya doon. Ang tagal ng choke na yun, no? Hindi natin pwedeng i-disregard yung choke na yun unless nasa umpisa pa, no? Kasi kung nasa umpisa pa yung choke niya or first half, sabi natin nasa first half, may chance pa si 7K na ma-fill up or matabunan yung butas na yun kasi syempre may second half pa siya may buong second half pa siya, di ba? Pero anong nangyari, nasa bandang second half na yung choke and hindi na enough yung mga bara na inispit niya para matabunan yung butas na yun, yung choke na yun. So sayang kasi andun na yung punto andun na yung punto, parang sinisermo na ni 7K si Epitheticus about dun sa pagiging FEMC. Yung kino-compare na ni 7K yung FEMC sa MC. Sayang, andun na. Alam niyo yon, sabi ko sa sarili ko, tangina, bumawi si 7K lumakas sabi ko sa isip ko, kung magtutuloy-tuloy yung ganito kalakas na approach ni 7K, bibigyan ko to ng 9, no? Or kung may marinig man akong solid na suntok, bigyan ko ng perfect 10. Kaso biglang nag-choke. Akala ko fake choke na naman yon, pero totoong choke yon. So sayang yon, nagmatter yung choke na yun kasi nasa bandang second half na yun no? And hindi na enough yung mga lines na in-spit ni 7K para matakpan yung butas na yun. Pero malakas pa rin yun, nagkulang lang talaga at nagkaroon ng totally, alam mo yun, stumble. sa round 2 kasi ano lang parang masasabi nating minimal lang kaso di ba? Parang ang dami rin kasing slip ups pero round 2 isang choke lang pero around 2 to 3 seconds or basta matagal matagal yun, kaya para sa akin yun yung nagmatter sa round 3, pero ganun pa man malakas pa rin yun. So yun lang. Actually pwede ko nang bigyan ng score si 7K dito, so bigyan ko ng 8 puntos yung round 3 ni 7K. Sayang yun kung na-perform niya ng maayos, ng malinis yung round 3, bigyan ko sana yun ng 9 or 10, pero dahil sa nangyaring stumble or choke, bigyan natin ng 8 puntos yun. So 25 points para kay 7K. Si Epitheticus may 10, may 14, so even ma-perfect ni Epitheticus yung round 3 niya, hindi pa rin yun enough para matalo ang isang 7K sa battle na to. Dinamay pa pagiging modelo ko. Excuse me, lahat ng casting ko pinupuntahan ko. Meron na akong handler, ikaw, ano ka? Ganyan, may tsura ka, kasi hanggang ganyan ka. Wala kang tunay na talent. Pangit pa lang yung accent, wala na akong maisip. Ew! Ew! Benging titilaok na manok. Kasi all rounds mo, nakakaantok! Kapag tulad mong bano kalaban, kahit tagsyabu, di gaganahan! Oo, tinawag kitang bano. Kasi diba, nakwento mo, nag-apply ka sa trabaho. Tapos nung na-hire, nagreklamo! Nag-post pa, sabi sa post. Yung nag-apply ka sa trabaho. Tapos na-hire ka. Di kayo mabiro, humor lang. Grabe, lakas ang amots mo! Yung iba, hirap magkatrabaho.
Tapos ikaw, puro reklamo? Aba, sobra ka na iho! Ganyan talaga. Kasi tamad ka sa iyong pamilya. Paalamunin ka. Sa totoong buhay, baby ka pa. Palibhasa sa magulang asa. Kaya, yung pormahan mo, pang spoiled brat na konyo. Halatang spoiled ka, iho, kasi palis yung bars mo. Pero, balikan natin post mo. Meron akong natuklasan sa'yo. Isa kang baliw. Di metaphor. Totoong baliw. Kasi, nagpo-post gamit main account nito. Tapos angry react gamit FB page mo. Eh kung screw ko yan brain mo. Kasi maluwag na tornilyo. At para mapagtakpan ng katangahan, longest group na Tacoma, sinalihan. At sa Royal Rumble, mukha kang tanga. Lahat sila nag-stand out, mukha kang extra. Kasi tingin mo, magaling ka mag-rap, kaya kanila kinuha sa Tacoma. Hindi ka magaling mag-rap. Kinuha kanila para may graphic artist sila. Tangina. Kasi kahit 7K ay photos na malinaw, makita mo ang panalo mo, tsak yun malabo. At punto ng bars mo, di rin malinaw. Kaya matalo ka, tsak klaro-klaro. Kaya sa pa-word place mo, huwag ka masyadong proud. Kasi kaya kitang ipahiya sa crowd. Kalat sa akin sikreto mo, and you'll be stressed. Akong kalaban mo, you'll end up depressed. Kasi, agresibo at pasibo ko si Epiteticos. Nandito sa kamay ko kapangyarihan ng Diyos. Kaya, wala ka nang kaligtasan. Simula ng pagsisihan, ang mga kasalanan. Magpaalam ka na't wala ka na kinabukasan. Strongest round ni Epiteticos yung round 3. Strongest round niya yun. Naitawid niya ng maayos. Para sa akin, ito rin yung may pinakamalinis at pinakamaayos na delivery performance sa buong battle. Yung rounds 1 and 2 kasi para sa akin, naging same yung naging niya, yung naging approach na doon sa 1 and 2. Pero pagdating sa round 3 para sa akin, nag-iba ng konti lang naman. Hindi ko naman sinabing totally nag-iba. May mga narinig lang akong mga suntok na especially yung ang isa sa mga nagpabago ng decision ko yung yung kinuha ka ng Tacoma hindi dahil magaling ka mag-rap, para may graphic artist sila. Natawa lang ako doon, and para sa akin wala naman akong alam sa anong profesyon ni 7K, so di natin pwedeng di natin pwedeng akusahan yon, pero natawa lang ako kung paano ginamit ni Epiteticos yung angulo na yun laban kay 7K. Kaya para sa akin, nakuha niya ako doon sa part na yun, and yun nga, strongest round ni Epiteticos yung round 3. Diamak na mas malinis, mas solido, mas on point yung mga atake niya dito para kay 7K. So mahirap, no? Kasi nag-choke si 7K sa round 3, which is sobrang laking bawas nun. Sabi ko nga sa inyo, kung naitawid niya yun na maayos, pwede kong bigyan ng 7, pwede ko siyang bigyan ng 9 or 10. Pero dahil nga sa nagkaroon ng choke si 7K sa round 3, from 9 sa round 1, round 2 and 3 naging parehas sa akin, parehas nagkaroon ng stumble, 'di ba? So binigyan ko ng 8 yun. Bakit hindi ko binigyan ng 7 si 7K? Dahil may slip ups at choke sa rounds 2 and 3. Para sa akin, enough naman yung hindi enough, no? Parang ang unfair para sa akin na bigyan ko ng 8, ay bigyan ko ng 7, no, si 7K sa rounds 2 and 3.
Kasi convincing naman yung mga punches niya, naging effective naman yun. Buti sana kung naging ano yun, kung naging dead air, kung hindi naging effective yung mga punches or yung mga bara ni 7K sa 2 and 3. Pwede kong bigyan ng 7 yun. Pero convincing naman yun, malakas naman yun, sumusuntok, pumupuntos. Nagkaroon lang talaga ng konting dapa or dumi sa performance niya sa rounds 2 and 3. Kaya para sa akin, 8 points is enough for him sa dalawang round na yun. So 25 nga, sabi ko nga sa inyo. Sa Epiteticos, rounds 1 and 2, para sa akin, same approach, same attack. Hindi pa ganoon kalakas yung impact ng mga punches. So binigyan ko ng 7 points. Pagdating sa round 3, strongest round ni Epiteticos yon. Mas pulido, mas malinis, mas naitawid niya ng maayos yung mga punto. So strongest round niya yon, pero hindi ko sure kung bibigyan ko rin ba siya ng 8 puntos doon or bibigyan ko siya ng 9. No, pero yun nga, ayoko maging unfair sa battle na to. Strongest round ni Epiteticos yun, mas nagustuhan ko yun. Bigyan natin ng 9 points sa Epiteticos doon. Kanya yung round 3 para sa akin. Naitawid niya na maayos. Para sa akin, kung naitawid ni 7K yung round 3 niya na maayos, di ba sabi ko, ina-9 ko yun. And yun, let's say na complete ni 7K yung round 3 niya. Tabla pa rin yun kung ganito kalakas yung naging performance ni Epiteticos sa round 3. Tabla yun sa 9. Pero yun nga, may choke. Tapos strongest round ni Epiteticos yung round 3. Bigyan ko ng 9 yun. So 9-8. So humabol ng konti si Epiteticos sa round 3. Pero hindi naging enough yun. Kasi 25-23 yung naging scoring. Rounds 1 and 2, 7K yun. Round 3, malinaw yun, Epiteticos. So 25-23, 7K. Rounds 1 and 2, 7K. 3, Epiteticos. Malintana 2. Magingay pa kayo isang beses para sa... Siyempre, maraming salamat. 5-0 para kay 7K. Magingay shoutout. So, ito ang boto ng hurado. 5-0 para kay 7K. Magingay shoutout. So, yun, no? 7K. Tama, 7K, pero 5-0. So, pakinggan natin yung mga judges. Para kay Shoutout kay Epi. Shoutout sa Blip Clothing, siya sa Tacoma syempre. Sa Scene Zone Rap Battle Leagues. Si Sigripit. A-Soul Fit. Sa Ihaw pa rin ng Barbecue. Kay Kelvin, kay Miko Santos, kay Bo, kay Grey Matter, kay Prince, kay Jabo, sa Kumu Boy, sa Heli. Shoutout sa mama ko sa Bulacan, sa mga kapatid ko sa Bulacan, at shoutout sa DFM Rap Battle League at saka sa Floodway Rap Battle League din. Yo, Vicente, 3-0 para kay Jake. Salamat kay Axel Motos. Yo, Nad, 3-0 kay 7K. Rex Kaisen, lakas ni Epiteticos, pero overall performance lang 7K. Yo, Tika Screen, Zillion Gambit, 3-0 para kay 7K. Shoutout nga pala kay Daryl galing Bulacan. Malubak yung daan. Binoto ko all 3 rounds yung round 1 solid yung rounds niya hanggang dulo. Para pa rin kay Epiteticos, agresibo, okay dude. Siguro kulang sa punches, sa parang hindi ko lang minadali. Pero all 3 rounds. Hindi na nag-explain yung mga judges, no? Hindi na in-explain. Pero ayun, kung hindi man sila nag-explain, sana tanggap nyo kung paano ko in-explain yung battle na to. So, kung sino man, ulit, kung sino man yung nag-request ng battle na to, comment nyo na lang, comment ka sa comment section para ma-shoutout kita sa next na video. Okay? Kasi nakalimutan ko kung sino ka. Pero shoutout sa'yo kung sino ka man. Epiteticos versus 7K. Sana nagustuhan mo. Sana nagustuhan nyo yung review ko dito. Since hindi nag-explain yung mga judges dito, sana na pakinggan nyo or pinakinggan nyo yung explanation ko kung paano ko na-take yung battle na to. So, ayun. Shoutout ulit sa kung sino man yung nag-request nito. Kita-kits tayo sa next na review and sinisigurado ko na sa Motos pa rin yun. So, kita-kits doon mga kumag. Peace out.